Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pinaka-latest na statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa budget for 2025. Basahin ko muna yung kanyang statement at pagkatapos niyan merong commentary ni Dare to Ask. Ang galing, isa sa pinakamagaling na social media influencer itong si Dare to Ask. Okay, ito na yung statement ni Executive Secretary Bersamin. What should be remembered is that the President directly vetoed the largest amount of appropriations in history. Ayan, pinakamalaking amount ang nabeto. No president before him had ever so deeply and comprehensively purged the budget of unnecessary items. He later directed within the powers vested in him the rechanneling of billions in funds to projects and programs that create social good, spur progress, and serve the welfare of the people. Yan, ganda, no? There are now stricter conditionalities for budget releases, ensuring alignment with national priorities and protection from partisan interests. Having undergone adjustments permitted by law, the funds will be released transparently and in accordance with good governance principles and laws. Wow, good governance daw sila. All of this stems from the recognition that financing the budget is shouldered by the people. Therefore, the implementation must honor the sacrifices they have made. Wow, tayo daw, mga taxpayers. Ito daw ginagawa ng PBBM administration, it's an honor to the taxpayers. Okay, ano yung ipinagmamayabang ng Executive Secretary na largest amount vetoed in appropriations history? Yung 100, babasahin natin itong kana. Kasi kung di mo alam ang facts, maniniwala ka agad, mapapalakpak ka na tunay nga, ang laki ng binito ng Pangulo. Kailang ito ang facts. Sabi ni Dare to Ask, hala, si E.S. Bersamin made a very cunning statement. Ano yung cunning? Cunning, yung bang minaro. Pampa-headline, sabi na pampalabas lang. A carefully worded line, largest amount of appropriation in history. Okay. Ang appropriations kasi can be classified into program and unprogram. Okay. With all due respect to our former Chief Justice, Sir, ang nabeto po ni BBM na may tunay na epekto sa 2025 national budget is only 26 billion DPWH pet projects insertions out of the 300 plus billion na siningit ng mga mambabatas. Okay. So yung 26 billion na yan na nabeto, yan may pundo, program funds. Okay. The other vetoed amount ni PBBM na 168 billion from unprogrammed appropriations, wala po itong effect sa kaban ng bayan kasi nga po wala pa itong pundo. Hindi po ito napunduhan, standby appropriations lang po ito. Budol type of veto po ito. Hindi po ba ang biggest veto in history
na may totoong tinanggal talaga na siningit ng Congress ay ang 95.3 billion ni President Duterte. Ping Lacson repeatedly said na ito ang biggest veto, substantive veto po ito. So, ito, ipinagmamayabang ngayon ng palasyo. Yung beneto ng presidente is, ilan ito? 194 billion. Kaya largest daw yan sa history, sa kasaysayan ng bansa. Totoo nga, 194 kaya lang, may dalawang klase. Yung binito, mayroon yung program. Ang program na nabeto, 26 billion lang, may pundo po yun. Yun, counted, yun talaga, na isave yung pera at magamit sa iba. Yung 168 billion, wala namang pundo. Anong klaseng beto yung walang pundo? Kaya ito, yung sabi ni Dertoas na palabas lang, pampasikat lang na beto para maipagmayabang nila, itotal nila yung 168 billion na walang pundo, i-plus nila sa 26 billion na may pundo, yun, 194. Napakalaki nga. Kaya lang, hindi nyo na po maloko ang taong bayan ngayon kasi ang dami ng mga vloggers na nagpapaliwanag at salamat kay Dare to Ask na nagpaliwanag tungkol nito. So, wag po tayong basta-basta maniwala na largest veto in our nation's history yung 194 billion na bineto ng Pangulong Marcos dahil ang katotohanan 26 billion lang ang talagang nabeto na may pundo. Ang pinakamalaki yung ginawa ni President Duterte noong 2019 budget yon na 95.3 billion. Yan po ang katotohanan according to Dare to Ask. Okay, so ito, magbasa lang tayo sa mga statements, ano? Sine excentriciam. Sabi niya, grabing deceptive sa mga tao ang admin na ito. It is revolting. If it weren't for you, Dare to Ask, a number of people would have fallen for their sleazy, insidious sleight of hand. Thank you for your enlightening post. Abi Tauros, ulyanin na kasi, bakit dyan pa sa Malacanang dagdagan pang Buds Mike Kenyo, sabi niya, nakakatawa na lang sila. Pards Earl, fake news itong ES na ito. George Roses, tanda na, sinungaling pa. LC Aquino Lumabi, matanda na si Lucas Bersamin. So, lahat ng mga comments negative po sa pahayag ng Executive Secretary. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood palagi sa ating mga videos. Yung income na nakukuha natin sa inyong panonood, ginagamit natin pagtulong sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako. Bukas magdi-deliver tayo ng 200 na pieces na yero, that is equivalent to 20 houses. So, salamat sa inyong suporta. Panoorin nyo ang video na ito. Ito, malapit nang matapos. Meron. Oy. Oy, ano mga kulang man ng isa kayero? Napa isa?
Sab ko na diya. Oh, yan na, kompleto na. Ha, Yan na pa nga ikaw ni tabukong. oh, plinsit na lang kulang. Kaya pwede na mong mag-salog. Kuan Mardo, nara makatupong. Taktoon, taktoon. Ha?